Ang legendary coach at former professional boxer may idinagdag na payo sa former 3-division world champion na si John Riel Casimero. Murjun Akhmadalib may panibagong reklamo sa pinaggagawa ni Naoya Inoue. Vincent Asurabio, super ganda na sa paparating na laban kontra yan sa kampiyon na Hapon na si Junto Nakatani. Nakatani malakas pero mabagal nga ba? Marlon Tapales, balik ensayo na. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mga kakwento, sa ating nakaraan na video ay ating napag-usapan na itong si Coach Edelito Ala Villamor ay nabigay nga ng payo sa angas ng Pinas. Sa hindi pa nakakapanood ng ating nakaraan na video, ay mas maganda na ibagi ko lang saglit ang paunang payo ni Coach Ala sa inyo at ayon na nga sa ating napag-alaman. Sinabi niya na dapat puspusan talaga ang paganda ni Casimero sa training. Gusto pa niya na kung ano man ang ginawang pagsalin ni Casimero sa kanyang nakaraan na laban ay gusto pa niyang mas pahirapan pa ni Casimero ang kanyang sarili sa pagsasanay. At ang pinakamalaga talaga sa boxing ay dapat ang pagpili o pagkuha ng sparring partners. Kaya naging advice niya ay dapat talaga na mag-hire itong si Casimero ng ka-sparring partners niya. At sanagot naman ito ng Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page. Alam naman natin na ang gumagamit nito ay ang kapatid niya at ang coach na si Jason Casimero. At ayon sa kanya naging kasagutan, sinabi niya dito na salamat coach. At ang naging sagot naman ni Coach Ala dito ay you're welcome champ. At nag-hashtag pa na training is everything. Boxing is self-discipline. Samantala, kung naghanda na ang angas ng Pinas sa kanyang susunod na laban, sa ngayon naman ay balik ensayo na ang bangungot ng Pinas, ang current WBA Asian Continental Super Bantamweight Champion si Marlon Tapales. Si Tapales ay galing pa ito sa first round knockout kontra yan sa taga-Thailand na si Natapong Jankeo. At nung buwan pa lang ng Mayo ang laban niya, nagpahinga lang si Tapales ng migit kumulang 1 buwan at pagkatapos ay balik ensayo na kagad para mapanatili niya ang laki ng katawan at palaging kondisyon ng katawan bilang paghanda niya kung may kakasana namang laban. Itong si Tapales mga kwento ay may malaking tsansa talaga na makarap niya itong si Naoya Inoue sa susunod na taon kung sakaling itong si Inoue ay mananatili pa. Kaya kung mapapanatili pa ang kanyang world ranking sa talagang namamayagpag sa ngayon sa susunod na taon na ang ating nabanggit. Dahil alam naman natin na ang mga kalaban ni Inoue ay nakahiliran na sa ngayon. Sa buwan ng Setyembre, Inoue kontra TJ Duane sa Japan. At sa buwan ng Disyembre naman ay ang taga-Australia. Kaya nga, ang chance na makaharap ni Tapales sa rematch itong si Inoue ay sa susunod na taon, ngayong 2025. Pero hindi pa rin natin masisiguro kung itong si Inoue ay mananatili pa sa Super Bantamweight dahil ang plano ni Bob Arum na ipapakit na si Inoue sa susunod na taon. Kaya lang, medyo malabo pa rin ito dahil sinabi na ni Inoue na mananatili pa siya muna sa Super Bantamweight at katunayan, ang target niya ay 5 mga laban muna sa Super Bantamweight Division bago sa akyat ng timbang. Kaya naman mga kakwento, dito na papasok ang usapin na kung sakaling tutuhanin ni Inoue ang kanyang pahayag, 2 mga top contenders na ang nakabuking sa kanya, Goodman at Duhaney. Sa mga 3 natitirang mga top contenders sa Super Bantamweight, ay ba, kasama na kaya dito o mabibigyan ng pagkakataon ng angas ng Pinas ay ang kanyang haharapin. Samantala, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nananahimik ang kaluluwa ni Akhmadalib. Pero sino nga ba ang hindi makakaranas nito? Yun bang matagal mo nang minimiti na makalaban si Inoue kaya pinapanatili niya ang 2 mga world title belts noon sa Super Bantamweight at nakailang depensa din itong si Akhmadalib sa mga belts niya noon. Pero bigla na lang naagaw ito sa ating kaubayan na si Tapales kaya nawala na parang bula ang kanyang target na makarap itong si Inoue. At ayon pa kay Akhmadalib, kung tutuusin, siya ang panalo kontra kay Tapales at sa ngayon ay talagang mandatory na siya kay Inoue. At itong si Inoue naman ay umiiwas naman talaga sa kanya. Kaya walang ibang nasabi nilang si Akhmadalib, kundi siya lang talaga ang nangingibabaw ngayon sa Super Bantamweight. Kaya dapat siya ang labanan ni Inoue. Pati nga raw si Tapales ay walang masyadong nagawa sa laban nila ni Inoue. At malaki naman ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili na siya lang ang makakatalong sa ngayon kay Inoue. Pero talagang umiiwas lang talaga sa kanya itong si Naoya Inoue. Ikaw kakwento, kung sakaling palagan talaga ni Inoue itong si Akhmadalib, naniniwala ka bang siya na ang makakatalo kay Inoue o kakainin lang niya ang lahat ng mga pinagsasabi niya ngayon? Mga kakwento, July 20, 2024 na ang laban ni Asurabio at Nakatani sa Japan. Sa ngayon, super ganda na ang ating kababayan. Ang laban ni Aso na paparating ay napakalaga dahil maaring madagdagan ang bilang ng world champion sa ating bansa. Ayon nga sa balita, itong si Nakatani talaga ay may lakas pero medyo may pagkamabagal na gumalaw ang hapon na ito. Kaya naman,
Good luck sa paparating na laban, Astro. Mahirap man pero naniniwala kaming hindi ka basta-basta sumusuko para makamit mo ang pinapangarap mo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it up. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kuya Big Boy, kay kakwentong Jaike Advencula, kay kakwentong Mark Jan Coneos, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.